Bago po natin simulan ng kwento, nagpapasalamat lang po ako dahil 200 subscribers na po tayo. Ayun po, and sana mas dumami pa tayo. Yun lamang po, salamat. Magandang gabi mga ka-horror. Ako po si Romel. Lumaki akong sanay sa ingay, amoy at siksikan sa palengke. Bilang anak ng isang tindera ng isda, halos buong kabataan ko ay ginugol ko sa pagsisigaw ng presyong palengke, bago pa, mura pa. Habang dinadampian ako ng halimuyak ng bangus, galunggong at hipon, hindi ako nagreklamo. Diyan ako kumain, diyan ko natutong magtrabaho. Pero ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay hindi tungkol sa karaniwang araw sa palengke. Ito'y tungkol sa isang linggo bago permanenteng isinara ang lumang pampublikong palengke sa aming bayan. Dahil sa isang serye ng misteryong pagkawala ng mga tindero. At isa ako sa mga huling nakaranas ng kababalaghan sa loob nito. Nagsimula ho ito sa balitang nawawala si Mang Pedring, isa yung matandang nagtitinda ng gulay sa pinakadulo ng palengke. Wala ho siyang pamilya, laging solo sa pwesto, at kilala bilang tahimik pero palaging maaga. Araw-araw ho, una siyang dumarating bago magbukang liwayway. Pero isang umaga, sarado ang pwesto niya. Akala ng lahat ay nagkasakit. Kinabukasan, wala pa rin siya. Hanggang sa mag-ikalawang araw na. May nagsabi na parang may amoy na masangsang sa dulo ng palengke. Pero hindi rin matukoy kung saan galing. Kinabukasan naman, si Aling Susan na ang hindi na pumasok. Siya ang may-ari ng pwesto sa tapat ni Mang Pedring. Ayon sa mga bantay, pumasok raw siya bandang 3:00 ng madaling araw para maayos na ang mga karne bago buksan ang palengke. Pero nang dumating ang iba, wala na siya. Pero bukas ang ilaw ng kanyang pwesto. Sa puntong iyon, Boss Pao, nagsimula ng kabahan ang mga tao. Bawat isa sa amin ay may kutob na merong mali. Pero bilang sanay na sa hirap ng buhay, pilit pa rin naming piniling magbukas. Kailangan kasi ng kita. Sa loob ho ng 5 araw, sunod-sunod ang pagkawala. At lahat sila ay mga tindero sa malalayong sulok ng palengke. Mga lugar na madalas walang ilaw at madalang madaanan ng mga tao. Hanggang dumating ang pang-6 na araw. Ako na ang naka-duty magbantay sa pwesto naming 2:00 ng madaling araw. Tulog pa ang nanay ko noon, kaya ako na muna ang nag-ayos ng isda't yelo. Tahimik ho sa paligid. Wala pang mga customer. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pagpatak ng tubig mula sa yero ng bubong at ang banayad na ugong ng freezer. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. May tunog ho ng yabag sa pinakadulo ng hilera ng isda. Mabagal iyon at mabigat. Para bang may nilalakad na hayop na basa ang katawan. Nilakasan ko ho ang loob ko. Akala ko ay baka pusa lang. Pero nang silipin ko, wala hong tao. Ang sahig ay basa. May marka ng paa, pero hindi pa ang normal. Ang itsura ho noon ay mahaba at patulis, at parang may kalmot sa gitna.
Boss Pao, sobra akong kinilibutan. Bumalik ako sa pwesto namin. Doon ko napansin na may isa sa mga batya ng tilapia ang kumakalabog mag-isa. Parang may bumubulwak mula sa ilalim. Paglapit ko, may sumirit na tubig at may humablot sa kamay ko mula sa loob. Hindi ko nakita kung ano, pero malamig iyon at madulas at parang may kuko. Nabitawan ko ang batya at tumakbo ako palabas. Nang huminto ako, nakita ko ang freezer sa harapan ko, nakabukas na mag-isa. At mula sa loob, may nakalawit na itim na buhok. Pero paglapit ko ho, ay wala na. Sarado na ulit ito. Kinabukasan, Boss Pao, dumating ang anunsyo mula sa munisipyo. Isasara na ang palengke dahil sa sunod-sunod na pagkawala at reklamo ng mga amoy at kababalaghan. Magtatayo na lang daw ng bago. Walang ipinaliwanag ang LGU. Walang iniimbestigahan, basta isasara. Pero may isang matandang nagtitinda ng kandil at anting-anting na nakausap ko noon. Ang sabi ho niya, dati raw sementeryo ang kinatatayuan ng palengke. Bago pa ito naitayo, may isang grupo raw ng mga kulto na ginawang taguan ang lugar. At maraming bangkay raw ang isinilid sa ilalim ng lupa. Isa sa kanila raw ang hindi na nailibing ng maayos. At ngayon, naglalakad sa dilim ng palengke tuwing madaling araw. Naghahanap ng kapalit. Ngayon, Boss Pao, ilang taon na ang lumipas. Nakatayo na ang bagong palengke, malinis at maaliwalas. Marami nang mamimili. Pero sa tuwing daraan ako malapit sa lumang palengke, hindi ko maiwasang mapansin na bukas pa rin ang isang ilaw sa pinakadulong pwesto, kahit walang kuryente roon. At sa gabi, may nakatayo raw na anino na parang tindero at parang naghihintay pa rin ng suki. Hindi ko alam, Boss Pao, kung sino sa amin ang pinakahuling nakalabas.